itong pinakamahabang part ng ENP board exam. Yung time namin, it runs from 8 a.m. to 2 p.m. And hindi ako sure dun sa total number of items, pero around 200 ata yun. So siya talaga yung environmental planning processes, methods, techniques, and strategies. Siya yung pinakamalaki na subtest sa ENP boards. Kaya siya rin yung may malaking impact dun sa magiging final rating natin. So according sa ating ENP Act at saka sa IRR nito, ang PIM should constitute the different plans at different geographic levels, research for planning, research in planning, and plan interpretation, which shall cover map interpretation and spatial analysis. So, yung mga questions on PIM will revolve around these 4 subtopics. At yun yung magiging outline na presentation ko ngayong hapon. So ngayong hapon, I was allotted with 45 minutes, 1.5 hour pala. So after 45 minutes, mag-break lang tayo ng 2 minutes para makapagpahinga tayo. Kasi nga, medyo mahaba itong discussion natin. Okay pa naman so far? Ayan, may pa-heart si Shai. Ayan. So ito yung mga reminders ko bago tayo magsimula. Akala nung iba, ang PIM ay tungkol lang sa computations. Sensya na po, tumawag lang. So PIM ay hindi lang siya tungkol sa formula. You also have to consider the applicability and assumptions of each analytic tool. Minsan hindi siya question ng ano yung sagot sa isang question, kundi paano mo i-interpret yung sagot sa isang solution or sa isang equation. Pangalawa, process matters. The steps on how you'll come up with the result are also important. Minsan ang question ay hindi naman sa ano yung sagot dun sa problem, kundi paano ka makaka-arrive sa tamang sagot doon sa problem. Pangatlo, interpretation of results and planning outputs matter. Kasi kung makikita nyo nga doon sa items na na-mention sa ENP Act, hindi lang siya pala tungkol sa projections, analytic tools. Tungkol din siya sa pag-interpret ng mga planning outputs like maps, area development plans. So, kailangan ma-develop sa atin yung kung paano tayo mag-interpret ng mga results at planning outputs. Halimbawa, ano ba ang meaning ng value na ito? Kung nakuha mo yung 1, anong ibig sabihin ng 1? What does this symbol mean? Ano ibig sabihin ng simbolo na makikita doon sa isang plano, sa isang mapa for example? Ano yung ibig sabihin ng color doon sa mapa na yun? So yun yung mga dapat nating pag-isipan kapag nag-aaral tayo for the planning, information, and management. So for the first part, I will be discussing the different plans at the different geographic levels. So, nakikita nyo dito sa slide na ito yung hierarchy and linkages of plans from the national up to the local level, at least hanggang sa city and municipal levels. Siyempre, di ba, meron pa tayong barangays. Pero in this presentation, from national hanggang city and municipal levels muna tayo. So makikita natin dito, di ba? Mula sa taas, ang NPFP, yung National Physical Framework Plan, hanggang yung Comprehensive Land Use Plan sa city and municipal level, may linya yan. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, yung RPFP sa regional level, yung PDPFP sa provincial level, at yung CLUP sa city and municipal level ay dapat consistent doon sa National Physical Framework Plan. So that's one way of looking the ang tawag doon ay vertical linkage kasi from top to bottom, from bottom to top. Ngayon naman, paano naman yung horizontal linkage? Ang horizontal linkage, it is the linkages of plans at a certain level. So halimbawa, dito sa local government unit at the city and municipal level, ang CLUP should be consistent with its CDP. Kaya may linya yan. Ang CDP, dapat align siya sa investment program, yung Local Development Investment Program. So, bakit align si CLUP, si CDP, at si LDIP? Mamaya i-discuss natin yan. Pero sana naiintindihan ninyo kung paano i-interpret itong figure na ito when it comes to vertical and horizontal linkages. So, pag vertical, connection yan, alignment, consistency of the different plans and investment programs from one level of the government to another.
kapag horizontal linkage sa level within the level of a government unit. So halimbawa sa LGU, alignment yan ng iba't ibang plans na meron siya. Ito yung relationship of city or municipal plans. Yung long-term framework plan, which is the CLUP, may apat siyang policy areas: settlement, production, protection, and infrastructure facilities. Ngayon, bakit siya magiging basis ng CDP? Remember, ang CDP ay dito ka nag-prioritize ng iba't ibang programs, projects, and activities na tingin mo ay makakatulong para ma-achieve yung vision sa isang municipality, para ma-bridge yung current reality sa desired end result mo. So, ang nakikita sa CDP ay mga programa, proyekto, at aktibidad na align sa ating LGU vision. Ngayon, ang connection ni CLUP at CDP, dapat yung mga PPAs natin, yung location nila ay consistent sa CLUP. Halimbawa, kung may plano kang magpatayo ng parang industrial area sa isang munisipyo, dapat tingnan mo muna, itatayo ko ba ito sa isang industrial zone sa base sa aking CLUP or zoning ordinance. So yun ang linkage ng CLUP and CDP. Isa pang linkage nila ay usually sa CDP, nagkakaroon din tayo ng visioning exercise. So kung meron ka ng existing CLUP, pwedeng hindi ka na mag-umpisa from scratch when you craft your vision. Pwede ang gawin mo na ay kung ano yung vision sa ating CLUP, yun na rin yung i-adapt mong vision for our CDP. So ganun. Next, itong executive legislative agenda. Ito usually yung ginagawa ng ating mga local government units after assumption of office, after election. So dito, tinitingnan, ano ba yung mga priority legislative measures? Pag executive naman, ano yung mga priority PPAs na align doon sa mga development trust ng mga bagong officials. So, as much as possible, itong ELA, pwede siyang gamitin as basis when you review your CLUP, CDP, and your investment programs. Pwede rin naman na ang gawin ng, halimbawa, ni planning officer ng ating LGU, i-present niya yung mga long-term plans and multi-sectoral development plan during ELA formulation para nang sa ganun, nakita ng ating mga bagong local officials, ito pala yung current status ng ating bayan or ng ating probinsya, and ito pala yung gusto sana nilang mangyari in the next 9 years. So pwedeng i-adapt din ng mga bagong local officials yung mga previously developed plans ng LGU. Ngayon, ang CDP, kung makikita niyo siya, listahan lang siya ng mga programs. Although meron na rin siyang budgetary parang counterpart, hindi pa naman siya well connected sa budgeting. Kasi ang connected talaga sa budgeting calendar ay yung investment program. Ang investment program, aalamin mo na magkano ba yung paglalaroan kong budget sa susunod na taon, sa susunod na 3 taon. And then, ano yung mga PPAs na pasok sa budget ko? Saan manggagaling ang PPAs? Manggagaling yung PPAs sa CDP. So yun ang link ni CDP and LDIP. Yung gagamitin mo sa pagpili ng mga development PPAs sa investment program ay manggagaling sa CDP mo. Tapos syempre, ang mga PPAs ay hindi lang naman nangangailangan ng budget. Nangangailangan din ito ng mga capacity development program, mga learning and development interventions kagaya ng training. So ayan, isa yan sa mga implementation instruments ng ating CDP. Kailangan mo ring i-monitor and evaluate ang implementation mo ng CDP. Kaya isa sa implementation instrument niya, yung monitoring and evaluation strategy. And then, nangangailangan din tayo kadalasan ng mga legislative requirements and supports para ma-implement yung mga PPAs na nakalagay sa ating LDIP at saka sa CDP. Halimbawa, hindi naman tayo kailangan na para makakuha tayo, mabudgetan ng isang programa, nangangailangan nito ng ordinansa. So, yan yung mga legislative requirements. Minsan naman, kung kailangan natin ng partnership with a national government agency or other local government units, kailangan mo rin ng sanggunian authorization para si local chief executive ay makapag-form ng alliance or partnership with these government entities. So, yan yung mga legislative requirements. So, maganda sana kung pag nag-develop tayo ng CDP, LDIP, hindi lang tayo nakafocus ano ba yung mga PPAs na kailangan natin para ma-achieve yung desired development natin. Tingnan din natin ano yung mga kailangang capacity development initiatives, mga legislative requirements. Nang sa ganun, pag nag-implement tayo na ng mga PPAs, smooth na yung ating implementation kasi alam na natin na other than the budget, we also have to do these things. Ngayon, yung annual slice ng LDIP, which is a 3-year program, AIP yun. At ang AIP, requirement siya
or basis siya sa pag-develop ng annual budget. So every October 16, required ang ating executive, ang Office of the Mayor, na mag-submit ng kanyang executive budget, yung proposed executive budget sa sanggunian. So kapag ito ay na-review ng sanggunian at nakita nito na ito ay consistent sa kung ano yung nakalagay sa annual investment program, sa iba't ibang mga limitations na isinasaad ng batas, so bibigyan na ang ating annual budget ng karampatang appropriation ordinance ng sanggunian. And then i-review ito. So kapag nagkaroon na ng appropriation ordinance, pwede na tayong mag-implement ng mga PPAs, pwede na tayong mag-allocate ng pondo sa iba't ibang opisina within the LGU para nang sa gayon ay ma-implement na nila yung mga PPAs. So yun yung linkage mula sa CLUP na nag-determine ano yung physical framework na inaasahan natin or gusto nating mangyari sa LGU in the next 9 years. Nag-develop tayo ng mga PPAs para maabot yun. And then after that, tinetermine natin ano yung budgetary requirements. And then after that, nag-allocate na tayo ng budget. So since meron na tayong pondo, pwede na tayong magsimula. So ganun lang naman ang linkage ng mga plans sa ating LGU. Ang mahalaga dyan ay other than sa ma-formulate mo yung plans, dapat makaabot siya hanggang budgeting. Ito, according sa ating illustrative guide, noong, I think ito ay 2016, meron tayong 33 NGA mandated or prescribed sectoral and thematic plans sa ating mga local government units. Although, kung makikita ninyo, ito ay 31 na lang kasi yung ibang mga plano ay nakaseparate pa. Pero ngayon, ang ginagawa na natin, halimbawa, yung number 8, Forest Management Plan and FLUP, pinag-iisa na lang yan. So, pinag-isa ko na siya dito sa ating pong slide. And then, binold ko na rin kasi yung 33 plans naman na yun, hindi lang si planning officer sa LGU ang dapat gumawa nun. Kasi halimbawa, alam namang siya ang gumawa din ng plan para sa agriculture sector kung meron namang agricultural officer sa isang munisipyo. So, in-identify, yung naka-bold dito, ito yung mga plans that usually si planning officer, si local planning and development coordinating office, ay may say sa mga plano ito. Usually sila yung nasa-spearhead sa formulation ng mga yun. So yun, kapag mag-aaral kayo ng iba't ibang mga plans, ito yung i-prioritize mong malaman. Kasi usually ito yung may within the scope ng trabaho ni planning officer sa LGU, and then pangalawa, sila ay may special implications. Ito bagong plan ito, kasi ang mainit-init talagang balita ngayon sa ating mga LGUs ay yung full devolution. So, para ma-prepare ang ating mga local government units sa full devolution, tinatasan ng Executive Order number 138 series of 2021 ang ating mga LGUs na mag-develop ng kanilang devolution transition plans, pati na rin ang ating mga national government agencies. Bakit kailangan nilang magkaroon ng devolution transition plan? Kasi ayon sa Mandanas-Garcia Supreme Court ruling, ang mga LGUs ay entitled sa just share on all national taxes collected. Ano ibig sabihin nito? Dati, pag kinukompute yung IRA, Internal Revenue Allotment, from the name itself, ang basis mo lang doon ay yung mga collections ng Bureau of Internal Revenue. Sabi ng Supreme Court, ay hindi. Dapat lahat ng national taxes na nakokollect kasama sa denominator, kasama sa computation ng tax allotment sa LGUs. So anong implication noon? Ang implication noon, tataas yung natatanggap na tax allotment ng LGUs. And syempre, kapag tumaas ang allocation for LGUs, mababa yung allocations for our national government agencies like DA, DENR. So, hindi naman po pwede na kapag nadagdagan ka ng resources, hindi ka dapat mag-assume na mas maraming responsibilities. So, sa full devolution, dapat na ini-encourage ng ating mga LGUs na yung mga rules, responsibilities, services, and facilities na na-devolve na sa kanila through the local government code and other succeeding laws kagaya ng RA 10121 pagdating sa DRRM Act at iba pang mga batas after ng LGC. Dapat sila na mag-implement doon. Kasi nga, si national government agencies kagaya ni DA at DENR, kukunti na yung mga resources nila na pwedeng i-allocate sa mga programa para sa ating mga lokal na pamahalaan. So ito po ang usually na content ng isang devolution transition plan. Tinitingnan lang po pagdating sa LGU, ano po yung status ng mga devolved functions, services, and facilities niya. Ngayon,
Siyempre makikita nyo dyan, ito palang mga services na ito, responsibilidad ko pala siya, pero hindi ko pa pala nagagawa. Ngayon, yun yung itatawid mo sa number 2. De-determine mo, kailan ko kaya siya pwedeng i-implement ng todo-todo ng 100%. Kapag in-implement ko kaya siya, ano yung mga CAPDEV requirements? Ano yung mga competencies? Ano-ano yung organizational structure and staffing pattern? Halimbawa, gusto ko mag-implement, gusto ko lahat ng mga environment, natural resources management responsibilities na nakalagay sa RA 9003 at saka sa local government code, ako na mag-implement, sabi ni Mayor. So, nakita nyo, ay wala pa pala kaming menro. So yan, lalabas yan dapat sa number 4. Kasi kailangan mo na pala magkaroon madagdagan yung organizational structure. Kailangan mo na pala mag-create ng City or Municipal Environment and Natural Resources Officer. Number 5, local revenue forecast. So, syempre, para itong CDP fino-forecast mo, magkano kaya ang magiging revenue ko sa susunod na 3 taon? Para malaman mo kung paano mo i-implement yung mga services na gusto mo na sanang i-assume with the full devolution. So ito yung medyo mainit-init na balita pagdating sa local planning about sa devolution, sa full devolution. Kasi may implication din siya on how we do our plans. Ito naman, research for planning. Ibig sabihin, ng research for planning, you're gathering and analyzing data to produce usable information and knowledge for planning. Ibig sabihin, nagre-research ka ng mga data para lang sa gano'n na siya magagamit mo kapag bumuo ka na ng iyong plano. Kapag ikaw ay bumubuo na ng CLUP mo, CDP, Solid Waste Management Plan. Sa local level, ang ecological profile, yan na yung pwede mong maging napakagandang guide, comprehensive guide, para malaman mo ano ba yung mga data na kailangan kong i-research. Pero other plans also have the required data sets needed for their planning process. So I think na-discuss na rin yung mga environment sector planning, yung social sector planning, di ba? May iba't iba rin silang datasets na hinihingi. So yung mga yon, yung mga di-discuss na yon sa inyo, possible din siyang lumabas doon sa planning information and management na test area sa ENP boards. So yung kakalimutan yun. According kay Prof. Cerote, the quality of the plan is influenced by the type and nature of information available for use by planners and decision makers. So, base sa lagay ng ating planning landscape ngayon, talagang ang labanan na ay nandoon na sa data. Kung comprehensive ba ito, kung accurate ba ito, kung valid ba ito. Diyan ang naglalaban. Kasi hindi ka talaga makakabuo ng isang magandang plano kung wala kang magandang data. So, kung makababasa natin sa RPS, nagkaroon tayo ng transition mula sa socio-economic profile or SEP papunta sa ecological profile. Ano ba yung reason? Bakit kailangan tayo magpalit ng tawag? Hindi lang yung pangalan ang pinagpalit. Ang SEP kasi, usually, snapshot lang. Ibig sabihin, itong year na to, halimbawa, 2022, snapshot ng 2022. Wala siyang pinipresent about change, about time series data. Pangalawa, geographical distribution of data attributes is not consistently portrayed. So, hindi na i-compare yung mga data ng munisipyo sa data ng probinsya. Hindi na i-compare ang data ng probinsya kay region. Pangatlo, it normally gives cursory treatment to the physical and environmental sectors. Kasi nga, socio-economic profile. Usually, ang sectors lang na present dyan ay yung social sector and economic sector. Paano mo yung gagamitin ang SEP sa pagde-develop mo ng CLUP, which is heavy on the environment and the infrastructure sector. So kaya tayo nag-transition sa pagbuo ng ecological profile. It gives due recognition and proper space for the biophysical and ecological dimension para talagang fit na siya for our two mandated comprehensive plans, which is the CLUP and the CDP. The EP should have as its basic minimum content the 5 development sectors. So ayan, yung social sector, economic sector, yung biophysical base, yung environment sector, existing infrastructure support, ito yung sa physical or infrastructure sector, and number 5, yung institutional sector. So ngayon, dito sa aking presentation, I will focus more on the first 2 sectors kasi usually ito yung hindi pa natidiscuss dun sa mga previous discussions on the sectoral planning. Kasi ito ang 3, 4, 5. For sure, na-discuss na yan thoroughly doon sa mga sectoral planning. So una, population and social services.
Ang una diyang subtopic, population composition. Komposisyon ng populasyon. So ito, paunahan na lang po magsagot. Ano po? Blank is the most important set of information for planning. It is the basis for determining the level of needs for public service like schools, health centers, and so on. It creates local demand for goods and services, affecting the local economic activities and sustaining their viable existence in an area. Kaya usually kapag nagkaroon tayo ng planning, ito ang unang hinahanap. Ang answer po ay, wait lang. Yes, tama po. Population po ang answer po. Population ang pinaka-importanting dataset for planning kasi ito yung nagiging basis natin for the supply and demand analysis among others. So, paano natin i-analyze ang population composition? Pwede natin siyang i-analyze in terms sa population by age group and sex. And ang pinakamagandang representation or presentation dyan ay through the age pyramid. So dito sa ating presentation, nakikita ninyo sa slide, may tatlong types ng population pyramid. So una, yung pyramid talaga. Ito ay usually common sa mga young and ang tawag dito sa population pyramid na ganito ay young and growing. Kasi malaki yung population ng mga bata and talagang expansive pa siya, lumalaki pa siya as years goes by. Indicative ito ng high fertility or birth rate and low life expectancy. And this is very common among developing countries. Sunod, meron naman tayong beehive pattern. Ito, ang description sa population ay elderly and shrinking. Mababa ang low fertility rate, pero mataas naman yung life expectancy. Ito ay common sa mga developed countries. Dito sa ating slide, ang example na ibinigay ay Japan noong 2019. Meron din tayong tinatawag na rectangular. Parang stable siya from mula dun sa pinakabatang age group hanggang sa pinakamatanda. Halos hindi nag-iiba yung width ng ating mga graph, ng ating mga bar. Ibig sabihin, may stable birth rate, pero may high life expectancy din. Kaya parang, kumbaga, stable siya, at saka parang straight cut siya. So it is common among developed countries din. Example ng bansa na may ganitong population ay ang United States of America noong 2019. Ito naman, pinapakita natin yung time relationship between birth and future service requirements. So, nakikita natin dito na yung need for certain goods and services ay hindi uniform throughout the lifetime of individuals and certain groups of the population. So, dapat mong pag-isipan dito, ano ba yung mga social services that are primarily needed at a certain age bracket? Yan. Pag binigay yan sa atin, mga ganun yung mga potential na tanong. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang PIM hindi lang yung pagkuha ng pagsusolve. Yan ay pag-i-interpret din. So, yun ang assignment ninyo. Ano yung mga social services that are primarily needed at a certain age bracket? Assignment nyo yan, ha? Paano naman sa yung age pyramid ng Pilipinas? Pasensya na kayo, hindi ko na nakita yung 2020 age sex pyramid kasi kanina ay hindi ko ma-access ang PSA website. Pero ito ang population pyramid noong 2015. Yung ganitong itsura, papasok pa rin siya doon sa pyramid na type of population age sex pyramid, yung common among developing countries. Ang next na measure ng population composition ay yung sex distribution. And ang manifestation niyan ay sex ratio. Number of males over number of females times 100. Ano mo siya i-interpret? Kapag ang ratio mo ay mas mataas sa 100, ibig sabihin, mas marami yung nasa taas, yung mga males. Kapag naman less than 100, ibig sabihin, mas mataas itong nasa baba, mas marami yung female population. Sabi dito, the sex ratio is more likely to be less than 100, lower in areas where massive female immigration is prevalent. Siyempre, ibig sabihin nito, mas marami
yung female population kasi mas marami daw female in migration. Marami daw female na nag-migrate papunta doon sa bayan or sa isang area. Isa pang way kung paano i-describe ang population composition ay through age dependency ratio. It indicates the extent to which those who are too young, usually it's below 15 years old, or too old, 65 years old and above, to earn a living, and depend for support on those who work or economically productive. 15 to 64 yung age range natin ng working population. This is the definition of age dependency ratio according to the Philippine Statistics Authority. So sa total dependency ratio, population ng less than 15 years old plus population ng more than 65 and above over yung population ng working population which is 15 to 64. Multiply lang natin sa 100. Pag young dependency, edi yung population lang ng 15. Pag old dependency ratio, yung population lang ng 65 and above. So ito, mag-sample question tayo. Nakahanda na ba ang calculator ninyo? So, using the data provided, what is the total dependency ratio of the city of Lipa in 2015? So kung mapapansin ninyo, pwede naman nilang ibigay na lang yung age bracket data. Pero may tendency, usually may chance na ibigay sa inyo yung pagkahaba-habang mga datasets at hahanapin nyo pa doon kung alin yung mga data na kailangan nyo for your computation. Which is a good, it's a good preparation for you when you do actual planning work kasi ang dami talaga ng data na nasa planning practice at talagang kailangan mong mamili kung alin talaga yung pinakakailangan mo. So ayan, makiki-compute po base po dun sa population, dun sa formula na binigay natin kanina. Ayan. Since meron ng isang nagsagot, tingnan natin kung tama si Ma'am Darlene. Ang sagot ni Ma'am Darlene ay 53.36. So ayan, paano siya kinompute? Yung red, so ito yung mga young dependents. Di ba pwedeng ang gawin mo, ang tendency, ito agad yung unang nakita mong table. Pero pwede ka namang dito na lang sa summary tumingin. Ayan 0 to 14, nakasummarized na. 65 years old and over, nakasummarized na. So pwedeng dito ka na lang tumingin, hindi mo na ito i-compute. Diba? Kaya ang suggestion ko, pag nasa actual board exam na kayo, tingnan nyo muna yung datasets. Baka naman meron ng summarized datasets para hindi nyo na ito gawin, hindi nyo na ito i-compute. So, tama, ang sagot ay 53.56. Mukhang nakuha naman ng lahat, tama ba? Makikilike naman po kung nakuha po natin lahat. Hi, Alea. Ayan, nakuha lahat. Ito, reminders to. Sa exam, pwedeng magbigay sila ng different assumptions. Halimbawa, take note that in this situation, all senior citizens are considered as old dependents. Kasi di ba, sa bansa, sa Pilipinas, may mga government employees tayo that can opt to retire at the age of 60. Tapos, pwede rin na sabihin nila na ang young dependents naman ay yung may age na 0 to 19. Kasi di ba, sa atin naman, usually hindi pa naman nagtatrabaho yung mga 18 years old or 15 years old. Usually, nasa high school pa lang ang mga yan with the K-12. So, pwedeng magbigay sila ng ganitong assumption. So, you have to make the necessary adjustment on the formula that you know. Isa pa, take note of special notations. Halimbawa, in thousands. So, pag in thousands yan, kailangan mo magdagdag ng 3 zeros. Baka kasi mamay hanapin mo sa sagot mo, bakit ang daming zero dun sa mga sagot? Kasi nga, nakalagay na may in thousands. So, kailangan mo siyang i-consider yung notation na yan. Pangalawa, na way to analyze the population is through population distribution. Urban and rural household population. Paano ba na-determine kung ang isang barangay ay urban? May 3 tayong basihan according sa PSA. Kung ang population nito ay greater than or higher than 5,000 or may at least isang establishments, meron itong number, i-edit ko na lang itong presentation.
Pero ito, andito yung link nung definition ng urban barangay ng PSA. Or ito ay ang barangay na ito ay may more than 5 establishments na merong more than 10 employees and more than 5 facilities. Note that if the facility is not present in the barangay, presence of facilities within the 2-kilometer radius from the barangay hall is considered. So basically, you have three ways kung paano ma-determine ng PSA kung ang isang barangay ay urban or rural. So ito pala, makikita ninyo sa aking presentation, meron tayong mga link for further reading. So kapag naibigay ko sa inyo itong presentation, i-click nyo itong mga links na ito para mas makita nyo yung mas mahabang discussion sa mga topics. Pangalawa, yung percent urbanity or urbanization level. Ito ay population ng urban barangays over yung total population. Ibig sabihin, sinasagot ng percent urbanity, mas marami ba ang populasyon sa urban barangay or kaysa sa rural barangay? So, dito sa example, ang 41,000 yung population ng urban 51 million ng population ng urban barangays noong 2015 over yung total population at ang nakuha natin dyan more than 50%. Ibig sabihin, ang Pilipinas daw has an urban dominated population in 2015, which is the common trend among cities worldwide na nandun na tayo sa concentration phase na mas maraming tao yung na-attract na tumira sa mga urban centers natin. Pangatlo, tempo of urbanization. Sa tempo of urbanization, tinitingnan saan mas mabilis ang paglaki ng populasyon. Sa urban barangay ba or sa rural barangay? So, ang gagawin mo lang dyan, ima-minus mo lang yung population growth rate ng rural barangay sa population growth rate ng urban barangay. So, dito sa example, ang nakuha natin ay 4.6. So, since positive yan, ibig sabihin, mas mabilis talaga ang pagdami ng population sa urban barangays from 2010 to 2015 dito sa ating bansa. Ito pa, tandaan nyo to. The information on tempo of urbanization could indicate whether there is a general trend towards concentration or dispersion. A positive trend, kagaya nito, may indicate concentration of development, usually at the urban centers. The opposite tendency leads to greater dispersion. So, kung sa isang munisipyo nakita nyo na ang tempo of urbanization ay negative, ibig sabihin, maraming tao ang gusto nang manirahan doon sa rural barangays. Siguro puno na yung mga urban barangays. So, ganun yung interpret ang tempo of urbanization. Hindi lang dapat alam nyo kung paano yung 4.6. Ano ang ibig sabihin ng 4.6? Ano ang implication niyan kapag nagplano tayo? Other measures of population distribution. Andyan ang gross population density, total population over total land area. Pero syempre, may ano dyan, sasabihin nila, hindi naman buong total land area ng munisipyo or ng isang city ay buildable area. Yung iba dyan, forest land or timberland. So, isang way kung paano ma-address yun is urban density. Total urban population over total area of urban barangays. So, tinanggal mo na ngayon yung mga barangays na wala namang buildable area. Urban barangays lang. Kaya urban density siya. Ang urban density tend to be higher than gross density kasi nga, lumiit na yung land area na kino-consider mo. Ang kino-consider mo na lang ay yung land area ng urban barangays. Pero yun nga, andun pa rin yung question. Sasabihin nila na, paano yan? Hindi naman buong barangay ng urban barangay ay buildable area. Yan na naman tayo. May mga protected areas pa rin dyan, kahit urban barangay yan. May ganun. Kaya, here comes built-up density. Total population in built-up areas over total built-up area. So, ang denominator na lang niya ay yung total built-up area. Paano naman natin dinidefine ang built-up area? Sabi sa ating Klook Guidebook, built-up area is defined as an area with contiguous grouping of 10 or more structures on it. So, yun ang built-up density. Nagbago lang silang lahat doon sa mga denominators natin. So, base dun sa discussion natin dun sa tatlong other measures of measures of population distribution, what is the most realistic gauge or indicator of population concentration? Gross population density ba? Urban density? Built-up density? O none of the above?
Ayan. So, ang sagot po ay letter C, ang mas realistic. Kasi nga, yung gross population, ano yung mga hindi buildable areas? Na isasama mo kasi siya sa computation. Tapos yung urban density naman, kung tingnan mo ang formula, nakafocus lang siya sa urban population. Eh di ba meron din naman tayong population outside urban barangay. So ang pinaka-realistic gauge ng population concentration talaga is built-up density. Um, Third, na way kung paano i-describe i-analyze ang population through fertility and mortality. First measure natin dyan is the crude birth rate. It is the simplest and most commonly used index of fertility. So, to compute that, you have the number of births in a given year over the total mid-year population of the same year times 1,000. Crude death rate naman ay rough measures of mortality. Number of deaths in a given year over the total mid-year population of the same year times 1,000. Usually, ginagamit ito for population projection, lalo na kapag ang ipoproject mong data ay yung parang maliliit ang difference. Diba, next year, gusto mo na agad i-predict yung population mo or i-forecast yung population mo. Usually, doon siya nagagamit. Although, mas preferred pa rin talaga natin yung mga time series population data na from PSA. Pero ito pwede rin gamitin ng ating mga planners kapag po-project ng population. Later makikita nyo kung saang population projection approach siya magagamit. Ito naman, age-specific fertility rate. Number of live births to women in age group over the number of women in the same age group times 1,000. So pinapakita lang ng age-specific fertility rate, ilan ba yung mga live births, ilan yung nanganak na babae na nabuhay sa isang age group, for example, 15 to 19, over ilan ba yung babae doon sa age group na yon na 15 to 19, times 1,000. So since ang minultiply mo ay 1,000 at hindi 100, ganito mo siya dapat i-interpret. Ang ASFR, noong 1990 ay 50. Ibig sabihin, the Philippines had 50 live births for 1,000 women age 15 to 19 in 1990. Ganon siya i-interpret. Kasi nga, 1,000. Tapos yun pala, pag nag-aaral kayo ng formula, tingnan mo kung paano siya define. Kasi doon pa lang makikita nyo na yun pala ay number of live births lang over total number of women in the age group. Hindi nyo kailangan siyang sauluhin ng todo-todo. From the definition pa lang, makikita nyo na kung paano siya ma-compute. Tandaan nyo na lang itong mga multiplier dito kasi ito ang nagbabago. Paminsan-minsan. Minsan 100, minsan 1,000. So, total fertility rate. Ang question naman ito pala dito, ano ang usually na nagiging nakikita natin sa age-specific fertility rate? Nakikita mo dyan, ilan ba, gaano kadami nabubuntis na babae dun sa mga vulnerable age groups natin, kagaya ng 15 to 19, di ba? It's indicative of the teenage pregnancy. Kung mataas ang ASFR sa age group na yan, kailangan kumilos-kilos ang ating lokal na pamahalaan nang sa gayon ay mabawasan yung pagbubuntis sa age group na yan. Total fertility rate naman ay, ang question dito ay, ilan kaya yung posibleng maging anak ng isang babae sa buong duration ng kanyang childbearing years? So dito sa dataset na ito, ang question, how many children will a woman in the Philippines bear by the end of her childbearing years considering this dataset from CY 2003? Paano siya i-compute? Sabihin lang ito, i-multiply mo yung 5 sa total nito. Total ng ASFR ng kada age bracket. So 0.53 plus 0.178 plus 1.91 plus 0.142 and so on. Times 5. Bakit kailangang i-times 5? Tandaan nyo, ang age group, 5 years yan. Ito, annual yan. Ibig sabihin, kada taon. Kaya siya minumultiply sa 5. Kasi di ba, ang iba ang ginagawa, akala nila, basta lang isasum yan. Hindi. Kailangan mo isum
tapos i-multiply sa 5. So kapag ginawa niyo yun, you should get 3.5. It means that a woman in the Philippines would bear an average of 3.5 children. So wala namang 0.5 na anak. So tatlo. Kasi wala namang 0.5 na anak. By the end of her childbearing years, if she were to pass through those years, bearing children at currently observed age-specific rates. Ito na, punta na tayo sa exciting part. So, since naka 40, halos 45 minutes na pala tayo, mag-break lang tayo ng mga 1 minute, okay, 2 minutes, okay lang ba? So far, okay pa ba kayo? Ayan, okay pa naman. So, mag-break lang tayo ng mga 2 minutes. And then, ihanda nyo na yung inyong mga calculator kasi mas marami na tayong computations later.